we received an information Ah, na galit ang isang Steel Akimbo. pinatawag daw yung mga taga-Office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress niya pinag-report or somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit di umano hindi inopose ng Solicitor General Yung ang kautusan, Supreme Court, ang ng kautusan Supreme ng Court. Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance Sa oral argument. sa BICAM anomaly. Meron akong gustong batiin. Sino? Si Justice? Hindi gigil ako sa Kala ko si Justice. mga kaibigan mo, Marlon, ha? Hindi gigil ako. Flat na flat naman yung buhok ko. So, may breaking news. May breaking news. Mainit-init pa to. Sobrang init. Sobrang init. Alam nyo, ikagagalit nyo po. Hindi ko namin balak magtagal, no? Gusto lang namin kumunik sa inyo. Kasi ayaw nating Kasi ayaw naman naming mamiss nyo si Marlon. Mina boses. Mamiss ka? Mamiss ako? Mamiss ka. Pero, basahin niyo yung title. Title, manggigigil kayo sa buwise. Question mark yan, ha? Mm. At, actually, hindi yan yung title namin. Oo, pinalitan na lang namin. Kasi ganun siya ka-breaking news. As in, wala pa 5 minuto. Kaya Pinalitan namin ng title. Ang una ho namin dapat na gustong i-discuss sa inyo, yung bakit tahimik ang isang Risa Hontiveros sa Itakan na rin natin pagkakapo, naman. itakan natin naman Sige, bilis. sige. Pero unahin muna natin itong kay Stella Kimbo. Hindi, kay yung sige. kay panghulihan para bumabad Pahuli natin. So, huli natin si Kimbo. Oo, si Akimbo. Unahin natin si Risa Hontiveros. Risa Hontiveros na bakit nananahimik. Kahapon po, sa nakapanood ng vlog namin kahapon, na-interview namin si Miss Cathy Binag. Tapos, bago tayo mag-end sa vlog natin, nabanggit ko na dapat itatopic natin yung sa immigration. Na may pinatakas na Korean na National. scammer. Korean national na scammer. Bibigyan ko po kayo ng background. Nilista ko ng bagay. And, Habang naghahanap ka sa sige, phone mo, mag-shoutout ka Marlon, muna, Pamela. meron tayong isi-shoutout. oo. Maliban kay Justice. Gigilak sa mga Oo. to eh. Shoutout kay Tisha Babael and Eric Veluz ng Abu Dhabi. Hello sa inyo. Minessage po ako ng pinsan ninyo na nagngangalang Harvey Lantics eh. Kay si Mayor, saka si Attorney. Isama nyo na kaya yung Justice. Saka si Justice. Ako naman, Pam, yung nagbigay sa atin ng bowler na Meron maganda. na, yung green? Oo, hindi ko na dala sa kotse. Hindi ko, tapos Pero may nandyan na? tarpaulin. Nandyan na nakuha na. Wow, Naihatid thank na sa you bahay. po. Tapos yung hinatid naman sa HQ na tumbler natin, nandyan din sa kotse. Yes, Total driver mo thank naman ako you. mamaya. Yay. Ibigay ko sa'yo. Saka yung malaki rin tarpaulin. Hindi ko na iiwan sa HQ kasi marami rin nangingi sa akin ng tarpaulin. Sa'yo na. Ipamimigay ko Oo, na. yun. And thank you na sa amin ako. Maraming salamat dun sa mga nagpro-provide. Yung iba nahihiya pa, pasensya na, konti lang. Hindi ho, it's not the amount that counts. It's the effort, it's the thought. Yung effort, yung effort nyo, tapos yung talagang may mga nangihingi pa talaga pag tuloy-tuloy yung paghingi ng layout. Oo. Na Print kayo your na po own. bahala. Oo. Kayo na po bahala. Kung ano man may itutulong natin. At syempre, tulad ng paulit-ulit namin sinasabi, sipagan natin, huwag natin katamaran at na mag-share, tapos manghikayat pa ho, ipangampanya pa ho natin si Attorney Vic Rodriguez. Huwag tayo makontento na, iboboto ko yan, hindi po. Dapat po, dagdagan pa ho natin. Iboboto ko si Attorney Vic at maghahanap pa ako ng mga botante para iboto siya. Tapos yung hanapin kong botante para iboto siya, ay maghahanap din ng mga iba pang botante para iboto. Para yung networking principle, gawin po natin yun. Yung networking formula, gawin po natin para dumami pa ho ang magtiwala at bigyan ng mandato ang isang Attorney Vic Rodriguez. Yun. Haba na. Yung immigration pa, bigyan ko sila ng background doon sa Oo nga, ano ba nangyari dyan? Actually, noong nahuli ang Korean National na ang pangalan ay Na Ik-yeon. Ang birth date ng Korean National, December 3, 1996. Sa immigration po, napaka-importante ng birth date. Kasi kahit marami tayo may mga kapangalan eh. Oh, sa birthday. Pero sa birth date, doon lagi nagkakatalo. Kaya sa immigration, kung foreigner man yan, laging importante yung birth date. Ang birth date ni Na Ik-yeon ay December 3, 1996. Bata pa to. Nahuli siya Edad noong ko lang, no? 1996. Sabi, hindi 1976, Pamela. Hindi 1976. Oo. Nahuli si Na Ik-yeon noong 28 years old pa. So, 28 years old ka lang? Hindi, mas bata ako. Happy. Nahuli siya noong May 31, 2023. Oh, 2 years ago? 2 years ago. Oh. Ang nagpahuli sa kanya kasi nareklamo siya dahil sa Scamming. pang-scam. Na ang complainant ay isang Pilipina na Ano, love scam ba yan o money scam? Hindi. Isang jewelry store owner. Okay. Yung complainant. So, nakakakulong siya sa BI facilities
detention facilities, something gano'n. Teka, check ko. Ayun, BI Warden Facility. Nakakulong siya noong oh. 2022. Kinulong siya noong 2023 pa. Oh, 2023. May 31, 2023. Na up to now, dinidinig yung kaso niya sa Quezon City Prosecutor's Office. Tapos, iniskortan siya ng, take note yung pangalan ng mga ng mga immigration officers. Si Immigration Officer Armando Alano, saka Jail Officer Kimwell De Villa, and Jail Officer Alan Velasio. Umalis sila ng BI Warden Facilities kasama ang detainees noong March 4, alas 2:56 ng... Iniskortan siya to Iniskortan. where? To where? Papuntang Quezon City Prosecutor's Office para kasi sa may hearing eh. Oo. Tapos doon, nung bandang mag-aalas 3 na, nung March 4, hindi pa agad dumating yung complainant. Pero ang legal counsel ni NACIC yun, na si Attorney Cherry Ann Sea Valencia, ay nandun na rin. So nagantay pa ng ilang minuto ang piskal para sa pagdating ng complainant. Siguro na late na traffic. Hanggang pinalagda na lang sila na i-reset yung pagdinig. Nung reset ang pagdinig, doon na lang pinaalam ng grupo nila Alano, Immigration Villa. Officer Alano, na di umano ay nakatakas ang Korean national na isang scammer at nakatakas daw ito nung magpapaalam mag-CR. So may mga nagpunta pang CIDG operatives. So may yung record na yon, lumabas kasi yung acting warden ng BI Warden Facility na si Jose Mar Barlaan ay nag-report kay Commissioner Joel Anthony Biado na kung matatanda natin, ang pinalitan niya bilang commissioner si Norman Tansinco na dating BI commissioner. So, ang pagkakaalam talaga, nakatakas. Ang problema, ang catch, may nakitang CCTV, yung 3 kumag na nag-escort dito kay Korea National at kasama si Korea National, papasok dun sa isang saunabat sa Quezon City. Sikat na saunabat sa Quezon City. Pegasus? Sa likod pa dumaan. Ang malupit, Diba sa Quezon Ave lang yan? sa Quezon Ave lang to. So malapit, tama-tama, Quezon City Prosecutor's Office. Tapos, bumiyahe papuntang Quezon Ave. At nangyari ito, bandang hapon. So ito yung kung tawagin afternoon delight. So, ano to? Daylight pa? Okay, question. Doon pumunta kasi magwiwiwi. Supposedly magwiwiwi break? Hindi. Ay, pag pupunta ka ron, syempre, magpapamasahe ka. Magpapamassage ka. Pero yung massage na yun, iba ang massage doon. So ano yan? Happy ending? Oo, ito yung may, So, okay. ito yung may extra Wait! service. When you are hearing something at nakadetain ka from your court, ang diretso mo, babalik ka doon sa detention facility mo. Correct. So, obviously, if nakapunta ka sa Pegasus, ibig sabihin, body-body na kayo kung sino man yung escort mo. Sila Alano, De Villa at sila Velasio. Mismo. Oh. Mismo. So, tropa na sila, tabarkats na sila. Tabarkats na sila. Oo. Silang 4 pumasok sa Pegasus. Ang CCTV, isa na lang ang lumabas. Si Korean na. Oo. Na may nag-aantay na, getaway Vehicle na So, van na puti. ibig sabihin, Kakatakot planado. talaga yung mga puting van. Yung puting van. Oo, no, hindi siya kasabihan. So, katotohanan siya. Oo, eto, ba't ka matatakot? Di umano. Ang aregluhan yung tumataginting na 30 million pesos each. Okay, sige. Di umano to, di umano. I will do the devil's advocate Sige. here. So, nagka-areglohan na, sige, mag-afternoon Daw. delight tayo sa Pegasus daw. Ay, hindi, nandun sila sa Pegasus eh. Baka nga gawain na nila to. Okay, so gawain na nila yon. Oo. So, habang nandun sila sa Pegasus nung March 4 na yon, may agreement na for sure itong mga ito na kada ulo nila, Alano, De Villa, Velasio, di umano, ay may 30 million na. So, habang sila most likely nagha-happy ending sa loob, si Korean National lumabas ng Pegasus. Oo. Tumakas. Tumakas na at O may nag-aantay pinatakas na. na. Kasama na yun, pinatakas na. Kasi para malaman na may van na nag-aantay doon. Oh, naka-hazard. Oo, nakita sa naka-hazard video na, yun eh. naka-abang, Oo, di ba? mm. So, ibig sabihin, planado na yun na lahat ng galaw, kailangan nakadetalye. So, ayun, planado na. So, at saka naman para Marlon, na yung unang step pa lang ng hagdan na bumaba ka, dapat kung totoong hindi nyo siya gustong pakawalan, nakasunod na kayo. Nahagip na rin sa camera na nakasunod na dapat sila humahabol. Tama ka, Okay, pero hindi nangyari yun yung unang sinabi mo, dapat kung talagang ayaw nyo siyang patakasin, dapat mula prosecutor's office, hinatid nyo na Correct. pabalik Sa detention ng facility. detention facility sa Oo. kulungan, di ba? Hindi kayo Pero happy bakit ending. naglabas pa kayo ng statement na nakatakas nung sa CR? Because they were trying to conceal the fact na pinatakas nila. But Yun. unfortunately for them, merong CCTV capture of what really happened. At dahil hindi nagsisinungaling ang Video. di ba? Ang today's video, hindi nagsisinungaling. So did they retract the statement? Sa ngayon, tahimik pa. Oh. Tahimik pa ang BI, tahimik pa ang Department of CIDG. Justice, na tahimik pa ang tanginin naman. Baka lumipad eh. Tahimik ang BI, tahimik ang tanggapan ni Commissioner Biado, no? Tahimik din ang isang Justice Secretary Boying Rimulya. Na, alam mo, nakakaya to. Tumakudayan eh. Tapos, Oo. and
And isa ring tahimik ang isang Risa Ontiveros. Na alam natin pagka sa larangan ng immigration controversy, oo, may masyado allergy siyang, yan eh, di ba? oo. Masyado siyang hyper. Yung alam mo yun, pagka immigration topic, laging yun ang gusto niyang pinag-usapan. Pero ngayon, tahimik siya. Alam mo bakit? Kasi alam niya ang tatamaan dito, yung administrasyong Marcos Jr. na eto, garapalan, yung ginagawa pa rin at patuloy pa rin yung anomalya sa Bureau of Immigration. Case in point ng kanyang immigration ngaw-ngaw, yung kay Alice Guo. Ang nasabi ko na kahapon, di ba? Oo. Galit na galit ka. Bakit hindi ka mapakali kung sino nagpatakas kay Alice Guo? Eto nga, nakatakas Broad mula daylight, piskalya at doon pa pinatakas sa mismong sauna bath parlor. Kanino capture yung CCTV? Barangay yun. Barangay or city yun. Oh. Barangay CCTV yun or city owned na CCTV yun. Oo, Basta nilabas public nila. yun, hindi private yun. Oo. Na nakuha. So, where is this Korean national now? O di, Out of the country already? Yan ang hindi natin alam. Yan ang Kasi hindi kung alam. body-body ka sa... Oo. Ikaw naman kasi, Marlon, kung ako ang tatakas, hindi na ako mananatili dun sa lugar kung saan ako wanted. Mhm. Dapat, ano talaga, sibat ka agad, di ba? Hindi nila siguro inaasahan na may CCTV ron sa doon sa massage parlor. Pero na Marlon, yun. kung- So kaya kayo yung mga pupunta, ingat kayo. Ako, Marlon. May CCTV ron. Alam Oh, niyo na yan. alam nyo na iiwasan, mga Troll miss. Buster, alam mo na. Wag gano'n, na-miss natin yan. Pero Marlon, ang question is, since body-body sila ng mga BI personnels na to, no, it is most likely also actually very possible na nakalabas na ng bansa ito. Kasi kung immigration officers na ang kakampi mo, these immigration officers would have likely told you na dapat sibat ka na ng bansang to. And siyempre pa, yung paglabas sa bansa, depende yan sa kapasidad ng isang tatakas. Magsusunog ka ba ng Depende 30 million each, Marlon? Kung ang pagtakas mo ay ilang kilometro lang, hahabulin ka ulit? Pwede rin. Di ba? Pwede rin. Eh, Pero, we'll see. Tingnan natin. Pero At saka, syempre, Marlon, yung unang-una pa lang na issue na nakatakas, ano na yun eh, kapintasan na yun sa abilidad na meron ng Bureau of Immigration sa Yeah. pag-handle ng mga, it is probably a high-profile case, di ba? Tama, Kung yung tama. mga ganyan. So, kapintasan na nila yon. But, of course, ang pinakamabigat ang kapintasan nga dito ay yung taong nananahimik na hindi consistent sa kanyang pinaglalaban. At ito ay si Senator Risa Ontiveros. kasi wala siyang madidiinan dito na pogo. Diba? Ito, Korean national na scammer to, Mm. And hindi Chinese. Mm. Hindi nila maangguluhan ng pro-China, anti-China. Correct, yes. Ito, Korean, di ba? And, mukhang yung naratibo talaga ng gobyerno to, no? Nawiwili sa pagpapalabas ng mga peking istorya. So ito ba ay na-fact check na ng PCO Secretary and PCO Press Officer na si Ruiz at si Actually, Claire? ayoko na silang banggitin, pero Oo. tingnan natin. Kasi peke yung nilabas na report nung hepe ng BI facilities, di ba? Tapos biglang na-fact check sila ngayon ng Marlon, ng CCTV Oo, file. si Barlaan, Oo. si Barlaan ang nag-report kay Commissioner Biado na di umano nakawala nung umihi ito Mm. sa Wiwi PISA, break, sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero yung pala, doon nakawala sa may Oh! Pegasus. And Nakawala siya sa prosecutor's office daw, pala. doon daw, sa CR daw. Pero doon. nakita Kaya sa may pumunta CCTV pang mga capture, CIDG. magkakasama Magkakasama, sila. oo. Oh, were those men na with him identified as those three men na si Alano, Sila, Guevilla? nakita pa nga, tumawid din papunta ng sakyan ng getaway vehicle si Alano. So hindi pa Sumakay malinaw. din? Hindi pa malinaw kung hinatid or alam mo yun, nagchika-chika pa. Yun yung ano. So, Palpa! tingnan natin, di ba? Tingnan natin, Palpa. pero malaki problema ngayon yung tatlong yun. Yung dalawang jail officer saka si immigration officer Alano. Isipin mo, nagpatakas ka na ng ano, hindi mo pa alam paano mo ipapaliwanag sa misis mo. Bakit ka nagpupunta sa ganung lugar? Bakit ka nasa Pegasus? Pwede ka masabi. Paliwanag ka. Di ba ang Pegasus, di ba yun din yung mga may sumasayaw-sayaw? KTV, yung basement niyan. Alala ko Yung naman basement niyan merong yung basement niyan merong May magic may magic may basement. massage parlor. Pagka yung salitang KTV, naalala ko yung ngit-ngit ko kay Marlon. Huwag na natin ikwento. Naku, muntik na kami doon. Sa KTV na yun. Yung mga peking naratibo and wag nating kalimutan may peking naratibo rin ng PNP na ang report nila, yung bata na kinidnap ay na-rescue nila. Mhm. Pero lumilinaw ang mga istorya na talagang nag-ransom, no? Bakit hindi pa aminin ng gobyerno na nag-ransom ang mga magulang ng bata? Tapos, ang mabigat, doon sa narrative nila, kaya raw pinakawalan ng bata kasi nasusukol na nila yung mga suspect na binilang pa 22 raw ang suspect. Doon sa nabilang na yun, sa 22, kahit isa wala sila na-aresto. So, usong-uso yung maling pagbabalita na bawal sa bagong Pilipinas. At sabi ni Marcos Jr., di ba? Sugpuin ng fake news. Ano tong ginagawa ng Bureau of Immigration at ano tong ginagawa ng Philippine National Police? Sino ngayon ang nagpapatupad ng fake news? Alam mo Marlon, mabuti na lang matalino na rin ang mga tao ngayon dahil we are coming from a point na yung ating mga discernment sa pangyayari is also from a point of deceit
from Marcos Jr., coming from the campaign promises that he delivered, and now, na presidente na siya, talagang hindi naman natutupad yung mga pangako niya. So, hinahanap ngayon yan ng maraming tao. So, ngayon, yung style niya ng pangangampanya ng pambubudol, at alam mo yun, yung kung wari, don't engage sa fake news and all, ina-apply pa rin niya. Ngayong presidente na siya, where supposedly, dapat meron na siyang output and deliverables, no? Ang tao ngayon, mas natututo na mag-discern na ikaw ang fake news, hindi kami. Di ba? Kanina lang din, may utos ang Presidential Communications Office Ano na naman? sa mga government armed media na iwasan iwasan ang magbigay ng mga negative na news. balita. Oo. Mag-focus lang sa mga magagandang programa ng administrasyon Sino ang Marcos. Ang PCO. Ayoko nang banggitin ng pangalan. Napaka-irrelevant naman nila. Yun lang yun, di ba? And pag-uusapan natin yan sa susunod, hihimayin natin. Yung Pero, kung ano, isa-isayin natin kung ano yung mga utos na yun. meron hong kailangan malaman ang sambayanan. So, tulungan nyo ho kami na ito ay i-share not because of our extra na LSS, but please share this news because this is actually scary news. Oo, lalo pa na kasasabi lang nga nung isang bagong Yusek na palingera, butangera, di ba? Na hindi totoo na malala ang krimen sa Pilipinas. Kung hindi totoo na malala ang krimen, bakit dinukot ang isang minor de edad na anak ng banyaga, anak ba to ng diplomat, basta anak ng banyaga, sa isang lugar ng mga mayayaman, ng mga elitista, di ba? Dito sa BGC. And bakit nakapag-ransom at bakit walang nahuling mga suspect na mga kidnapper? At kung safe dito sa Pilipinas, bakit ultimo mga banyagang detainee ay nakakatakas o pinapatakas? At ang catch, pinatakas mula pa mismo sa isang massage parlor. Marlon I know ayaw mong banggitin, but Secretary Ruiz of PCO somehow indirectly admitted that kidnapping is an existing crime in the country. Tama Because yung unang napalabas na siya ay may share sa Digital Inc. na company. Ang 'di ba ang rant niya, pinag-worry ninyo ang nanay ko, ang mga anak ko wala namang security guard as bodyguard yan. Paano kung makidnap? So ibig sabihin, ultimo yung press secretary, siya nagkukumpirma na may kidnapping cases sa Pilipinas. No, because the mere fact that he used that word, there is and meron tayong reference na may precedent na bago ka magngangak-ngak diyan ng worry mo sa kidnapping ng mga anak mo, nagkaroon ng kidnapping sa isang international So school. ibig sabihin yung press secretary mismo, naniniwala na may kidnapping sa Pilipinas. Totoo yan, Mark. Di ba, Jay? Kaya si Jay Ruiz, ikaw parang di ka naging media. Oo, no? Parang ang weak mo sa pag-handle ng issues. Nakalimutan niya yata na secretary ka na, Jay Ruiz. Hindi ka na media na para mag-angas-angas dyan, Brad. Correct. Ganun lang yun, ikaw diba? Subject to public scrutiny because you allowed yourself or have accepted that position na meron ka ngayon. Tapos ayaw mong pangalanan, sino may-ari ng kumpanya? Yun nga. Yung bang may-ari ng kumpanya yan, merong asawa or partner na papasok din ng PCO as Yusek soon? Uy, parang kilala ko yun ha. Lumilingon sa pangalang Wag mo nang sabihin. Letrang! A. Kasasabi lang, huwag daw sabihin. Diba yan, Marlon? Maghihiraan. Pero Marlon, ito. Coming from this topic na, alam mo yun, nakaka-high blood, punta tayo sa topic na nakakagalit. Mismo. Bago kami nagsimula at iniba ang aming titulo, 20 minutes ago, we received an information na galit ang isang Steel Akimbo. Pinatawag daw yung mga taga-Office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress na pinag-report or somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit hindi inopose ng Solicitor General Yung kautusan ang kautusan ng Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance sa oral argument sa BICAM anomaly. And tama, very timely yung pagtawag ng informante natin. Kasi kanina po mga around bandang hapon, alas 4, alas 5, naglabas naman ng istorya ang Philippine News Agency na isang government arm kung saan ay may inihaing may inihaing panukala ang Office of the Solicitor General sa Supreme Court na pinapabasura na yung inihaing petisyon nila Attorney Vic Rodriguez dahil kulang daw ito sa yan? Pinapabasura? Oo, Pam. Anong outlet yan? Anong PNA, Pam. Philippine News Agency. Yes, isang news outlet or arm ng government under the Presidential Communications Office. Do you expect people to believe that? Pero hindi. Ang ina-attribute lang nila yung istorya doon sa inihain ng doon sa kahilingan ng Office of Solicitor General sa Supreme Court na ibasura. So why don't you, if it lacks substance, Marlon, or evidences, Fatal procedural defects and for utter lack of merit. hindi
pa nga dinidinig, meron na kayong ano, meron na kayong... Kaya nga sinasabi ko nga, this was posted 3 hours ago Kaya ako sinasabi na medyo timely yung nakuha nating impormasyon. Kasi baka ito na yung sagot ng Solgen dahil baka nga napagalitan sila. Resulta. And medyo daring yun Congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno. Yes. Diba? Ang Medyo kapal ng kakaiba yun. mukha mo, Stella Kimbo. And kaya yung ibang tao ngayon sa Solgen office hindi ko sinasabi doon na source medyo dismayado ngayon. Na bakit mo sila papagalitan? Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Ito patanong lang naming itotono. Ang hinihingi, di umano, ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa hearing or i-delay ang hearing ng BICAM anomaly hearing sa Supreme Court until the campaign or the election is over. Dahil Kasi ang worry, maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. yes. So, guys, this is that is a question actually. Stella Kimbo. Itong question na to, ito direkta naman to. Kay Congresswoman Stella Kimbo, kung hindi man totoo ito, bukas po ang third floor studio para ibigay ang iyong panig. Doon ka na lang po kay Joey Cruz. Ayun, bukas din Bukas din yung kay Joey Cruz. Ma'am Joey, saluhin mo naman. Gaano katotoo na ang peg mo ngayon, Congresswoman Stella Kimbo, ay ipa-delay or delaying tactics ang gagawin mo para hindi ka maka-attend sa oral argument sa Supreme Court. Pero Marlon, ang isa pang nakakagalit dito is the audacity of Stella Kimbo na pagalitan ang Solgen and Solgen's office. Para ipatawag mo. At para ipatawag mo at para sabihin na how dare you not oppose Supreme Court's order for my or her presence doon sa hearing Hindi na yan. natin alam ano bang dadaan ba ang budget ng ng Office of the Solicitor General sa APRO? Bakit ganun kakano, no? Alam mo yung audacity mo, ganun na lang na Ano ba Tagalog ng yung apog mo? ganun nga katapang yung mo, 'di ba? Yung kapal mo. Yung kapal, yung kapal ng apog mo, yung buwisit na walang hiya ka. Nakakainis ka. Dapat ballpen nga yung mikropono. Mikropono ilaano ko And ano nga kaya, no? Ano kaya ang gagawin ng Supreme Court sakaling hindi dumating ang isang Congresswoman Stella Kimbo at etong Office of the Solicitor General, ngayon kayo magpapile na ibasura yung inihaing petition. Naka-scheduled na nga ang oral argument. So, hindi Marlon, ang isa pang argument actually is, yung hindi pa dinidinig, meron na kayong meron na kayong pag-i-impose na ito, this lacks merit and process something. Alam mo Pam, kasi kaya ganyan yan. Ibig sabihin, alam nila wala silang panalo. Pag nagpatuloy yung proseso, alam nila wala silang panalo, kaya una pa lang gusto na nila wala nang gawing pagdinig patungkol dito sa BICAM anomaly. The Office of the Solicitor General has formally asked the Supreme Court to junk the petition challenging the constitutionality of 2025 General Appropriations Act. In an 89-page comment filed on Feb 27, Solicitor General Medrano Guevara urged the High Tribunal to dismiss the petition for its fatal procedural defects and for utter lack of merit. Baka pwedeng gamitin din yung terminology fatal procedural defects and for utter lack of merit sa pagpa-file naman ninyo ng impeachment kay VP Sara. Sabihin ko, di ba? Diba? Dapat ito ang ninyo. Pag kayo pwede ninyong gamitin, pagka kay VP Sara, hindi nyo, dinidedman ninyo. Pag kayo nakiusap na i-drop yung tungkol dyan sa pagiging unconstitutional ng General Appropriations Act, pwede. Pero kapag kay VP Sara, ano yung nagtitengang kawali? Yun ba yun? Nagbibingi-bingihan kayo. Galing sa isang kapampangan. Hindi ko, pero eater. Yun ang, foodie. Tapos sa kanyang pipigilan to, ang daming, alam mo Pam, yung taong bayan, gustong-gusto marinig to at excited na dumating yung oral argument. Ayan, no? Kayo, 2,260 na. Tapos, ang nagla-like, 655. Ba't ang kukuripot nyo sa like? PH, nandyan ka ba? EB, nandyan ka ba? Pinutulungan ako ng dalawang. Kinikwento mo nga kanina Ang bad nyo sa akin, ba't ganyan kayo? Love na love ko kayo, tapos ako ginaganyan. Love kanila, Pam. Parang hindi. Kaya Hindi ko nararamdaman. Kaya kanila ginagano. Hindi, pero gusto ko, actually Marlon, that's why we also change our topic kanina, although natakil din naman natin kahit papano yung una nating gustong i-discuss, no? Kailangan magsalita ang marami, Marlon. Dahil lahat gagawin nila, mapigilan lang ang grupo ng Attorney Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungab na sumalang dyan at i-expose ang katotohanan. Yung mga yung mga malapit po sa Baguio City, kasi marami na nagtatanong kung pwede raw bang pumunta doon para manood. Alam ko kasi private, pero pwede naman sigurong tumambay sa labas para magpakita ng suporta, para magpakita ng puwersa na gustong-gusto natin madinig yung isasagawang oral argument sa Supreme Court patungkol dito sa anomalya sa BICAM. At saka ano naman din. Kung kinakailangan mag-rally yung mga malapit doon, di mag-rally kayo. Yung pakita rin natin yung suporta natin by listening to the audiocast
naman ng Supreme Court sa kanilang YouTube channel. Saka, So, Pam, sabay-sabay tayong maging matalino at ma-inform ng katotohanan habang dinidinig yan. dito tayo nakakita ng pag-asa na meron pa palang branch ng government ang matino. Oo. Kasi alam na natin yung executive, bulok. Alam na natin yung legislative department, bulok. Sa 20th Congress pa lang malilinis yan. Malilinis yan. Diba? Kaya bumoto ng tama. So, actually, Marlon, when you said na meron pa palang sangay ng gobyerno ang maayos, which is the, Itong Supreme Court. Supreme Court, sumikat din dyan at na-appreciate ng marami ang Justice Amy Javier. No? So, dyan natin nakakitaan ng pag-asa na meron pa palang mga opisyal na ang pagmamahal ay hindi para sa kanilang mga sariling intensyon, kundi para sa bansa. Pam, yung mga tanong niya, On nakaka-touch, point. on point, direkta. Mm-mm. At talaga nakaka-touch kasi alam niya, ito yung patungkol dun sa PhilHealth zero budget. Kasi alam niya na mamayang Pilipino ang nasaktan at matatamaan nung pagbokya sa pondo ng PhilHealth. And also, because she said that, ito, sa PhilHealth pa lang natin siya talaga na-appreciate because ito pa lang naman yung mainit din na dinidinig, no? She said that for her, health is non-negotiable. Correct? Regardless kung isa kang mahirap na bansa o mayamang bansa, kung mahirap ang nagkiklaim o mayaman na nagkiklaim, you cannot say na, isang tabi muna natin ng health, gagawa tayo ng kalsada. Basta health is non-negotiable. Lahat tayo tinatamaan ng sakit. Mayaman mahirap. Higit lalo pa yung mga matatanda na. At karamihan sa mga justices natin, mga nagkakaedad. Siyempre, nagiging conscious na rin sila sa kalusugan nila. And alam nila, nararamdaman nila na sila may kakayahan silang magbayad sa ospital. Pero may mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, at mga kababayan sila na hanggang ngayon, uhaw na makakuha sa pamahalaang Marcos ng maayos na serbisyong medikal mula sa gobyerno. Bakit, Diba? alam mo Marlon, ngayon ko lang na-realize, bakit niya nasabing non-negotiable ang health? At pagdating sa health, lahat tayo pantay-pantay. Kailan nangyari yan? Nung pandemic, Marlon. Correct. Nung mayaman ka, kahit mayaman ka, kung puno ang ospital, hindi ka ma-accommodate, di ba? Kung ikaw ay Ang daming mga prominenteng tao na namatay na lang sa tent. Di ba? Oo, ang ano rin dyan is, yung sakit na dumapo sa'yo, hindi naman niya kinilala kung ano ang Walang estado pinipili, mo. walang Oo. pinipili. Kung Walang class pinipili. AB ka, o class CD ka, or E ka. Diba? Lahat ng dinapuan, nag-suffer, maaaring yung iba minalas at alam mo yun, tinamaan talaga. Yep. So, this is the time na the country cannot afford another pandemic such as the COVID-19, Marlon. Lalong-lalo na under this administration na walang ginawa kundi kumamkam at magnakaw. Pam, dapat nga may pandemic o wala, dapat prioridad ng gobyerno yung usaping programang pangkalusugan. Totoo. Di ba? May pandemic, ang nangyayari, ang pina-prioritize nila, yung ayuda program na wala namang pandemic. Kundi, nga. di ba? Walang pandemic, yun ang pinamimigay nyo, yun ang priority nyo. Ang pinakamasakit, ang PhilHealth Fund ipinondo sa infrastructure na funded na over and over again, sabi ni Ray Anthony. Tama, di ba? Yeah. Anyway. Sabi ni Jerry Cho Andrew, Miss Pam, nakita ko yung simpleng bumeso kay Miss Cathy B. Ako ba yon? Nabasa ko bigla. Vivian Gonzalez, Solid Duterte team tayo. Oo, actually, alam mo yun, Marlon, kasi very specific ang Supreme Court na ipinatawag ang isang Stella Kimbo. And ako maiintindihan ko bakit ngayon nangangatal at talagang umuusok ang puwet nitong si Stella Kimbo, Marlon. Dahil kung ganito palang kaaga ay nagpapakita na siya ng takot at ganito palang kaaga ay meron na siyang mga ganyang, alam mo yun, may mga ganyan na siyang arrangement na pwede bang ma-delay, pwede bang ganito, pwede bang ganyan. I would like to believe internally there is already a struggle between Zaldico and Stella Kimbo. Naniniwala ka? Oo, niniwala ako. Pam, ano kaya, no? Biglang bago mag-April 1, nagsakit-sakitan ang isang Stella Kimbo para hindi lang maka-attend, no? Na oral argument. Kasama sa ano kaya? Ano lang to, ha? Kwentuhan lang to. Ano ang gusto mo makita? Neck brace or wheelchair? Di ba? Para lang hindi siya maka-attend dyan. And alam mo, Stella Dapat meron Kimbo, na tong ano. alam mo, Stella Kimbo, kahit naman, although napaka-importante umatin ka dyan, wag lang yung pagpunta mo rin ng katakutan mo. Ang katakutan mo rin yung sasabihin ng mga miyembro ng technical working group ng Kongreso. Malamang Ng dyan Senado. siya sumabit, Diba? Marlon. Ngayon, ala ka naman, lahat kayo, ikaw may sakit, pati ba naman TWG member, may sakit din. Alam mo, Tingnan dapat natin, itong may diba? HDO to, Marlon. Yan. Meron Hold dapat, departure order, dapat no? meron tong hold departure order. Uy, totoo ba yung narinig ko, ang isang saldi ko, nagpre-preparan lumabas ng bansa? Naku, sana wala nang balikan niya. Baka naman mamasyal lang, Pam, di ba? Sa bagay, naka-break sila. Pero kung mangingibang bansa ka at ang distrito mo ay sa Bicol lang, yun ay kaduda-duda. Mga katetet kay Ebon, no, magbigay po tayo ng
mensaheng suporta sa mga justices ng Supreme Yes. Court. Ibigay po natin ang ating pagpupugay, pagpupuri at pagkilala at pagdakila sa kanila. Maging dahilan po ang ating mga magagandang salita para mas tumindi ang alab ng kanilang puso para sa ating bansa. Ipakita natin na na-appreciate natin yung kanilang kagalingan, kabutihan loob at yung pagiging makabayan nila. Yes, maraming salamat po sa 2,346 and 1042. 1,042 na nag-likes. Oh, please double the likes para po Opo. ito specifically to about this news na merong nakarating sa amin na maibahagi at nakikiusap po please kay PH or kina EB na malalaki ang influence kina Miss Joey na not because it's us but because it's about the news. Yes, there is this news na nagagalit ang isang Stella Kimbo. Pinatawag niya ang Solgen's office sa not confirmed kung sa HOR mismo and ang question niya is bakit hindi inupost ng Solicitor General's Office ang pagdedemand ng presence niya sa Supreme Court at yung kanyang pakiusap na kung pwede daw itong i-delay until after the election para hindi maapektuhan ang kanyang kandidatura. Ngayon, kung hindi totoo to, Stella Kimbo, magpakita ka sa April 1. Yes. Magpakita ka sa April 2 at magpakita ka sa April 3. And patunayan mo na yung BICAM report ay walang blanco at hindi mo talaga pinapirmahan lang o pinalagyan lang ng amount yung mga blankong yun sa mga technical working group members. Ito Marlon, ang question dyan is how will the Supreme Court now react to the application of the Solicitor General's Office na ipabasura ang pagdinig ng BICAM anomaly Wala na yan case? kami. Ngayon mo papajunk yan, Kasi ngayon mo naka- ipapabasura ano, yan, naka-docket naka-schedule na na. ng Docket oral na. argument. Naka-calendar na. Naka-calendar na Oo. eh. Di ba? Ngayon nyo pa ipapabasura. Naka-ready na. At 3 araw to, hindi ko alam kung first time to, Pam. 3 consecutive days na merong oral arguments. Ibig sabihin, alam ito ng Supreme Court na medyo madugo ang usaping ito. At may bigat yung issue para sa kanila. So, May bigat talaga kasi nakasalalay rito yung kinabukasan ng taong bayan. Nakasalalay rito ang multibilyong pisong pondo ng pamahalaan na mula sa buwis ng taong bayan at mula sa utang panlabas ng Pilipinas. alam mo, in-underestimate ng Solicitor General ang kapasidad ng ating mga hustisya, Marlon, ng mga justices natin sa paghahain nila ng yung request na maibasura. Parang ginawa na lang nilang sa paraan ng pagtatanong nila sa argument sa PhilHealth. Do you really think that these people will bend for you? I don't think so. Sa tingin ko rito, mukhang sumasakit na rin ulo ni Solgen eh, no? Wala kasi siyang Dapat tinitindigan dito, Marlon. Wala siyang solid ground na tinatayuan. Sayang siya as a person din, no? Sayang. Oo. And maraming umahanga sa kanya. Boss, may pagkakataon pa po, Mr. Solicitor. Hindi, sagutin mo muna yan bago ka umalis. Gigigil ako sa'yo, ha? Bago ka mag-resign, Kasi sagutin mo pag muna nag-resign yan. niya, mas malaking impact niyan. O sige, pag nag-resign, sino ang Diba? papalit? Maraming lawyers eh. Pero ang impact niyan, That means to kahit say, sino, you gave it wala up? na, kahit sino, wala naman talaga. Ano lusot nyo dyan? Ano lusot nyo, lalo hanggang ngayon, wala tayong malinaw na balita kung may kopya ba talaga ng enroll bill. Meron ba talagang, yung naisubmit nyo na ba, yung General Appropriations Bill na pinapasumite ng Supreme Court? Wala pang kopya yung At mga higit petitioner, lalo, Marlon. ano magiging statement ng mga miyembro ng Technical Working Group? Alam mo si Stella Kimbo, ang tatanungin lang naman dyan na bakit mo nasabi na ministerial. Kasi siya may sabi na may blanco, kinumpirma niya na may blanco tapos pinasulatan niya sa mga TWG members dahil ministerial na lang daw yun. Hindi na pwede wala, yun. wala, di ba? Na bawal yun. At diyan ka sasabit, Stella Kimbo. Pwede mo na sanang palusot na hindi ikaw ang appropriations chairman eh. Si Saldi ko na, ituro mo lang, inguso mo lang. Ang problema, may statement ka sa media na alam ko magiging batayan ng mga petitioners at ng mga justices para itanong ito sa iyo at bakit mo nasabi yan. At para patunayan yan kung gaano katotoo yan sinasabi mo. May worry ka ba, Marlon, na merong maareglo sa TWG? No, sa Supreme Members? Court. Wala. No? Wala. Sa TWG. Alam ko na ginagapang na yung iba. Ginagapang sila, Kasi di ba? yung iba nga nag-iisip na nung paano sila magre-retiro eh. Benepisyo na nasa isip nila eh. Kaya magulat na lang tayo na ilan dyan sa mga yan biglang mag-early retirement. But, hindi pa rin sila ligtas. Retired na sila, kahit na retirado na sila, ipapatawag pa rin sila ng Supreme Court kung gustuhin ng mga justices. At nananatili ang tanong ng marami, Marlon, na sa lahat ng mga mabibigat na akusasyon at mga filing left and right na meron sa mga pagsasampa ng kaso, Marlon, nagtatanong ang marami, nasaan ang isang Martin Romualdez? No, dapat siya umaharap niyan. Nasaan ba? Hindi, Ayun, ang tanong admiral. nga, kasama kaya ni Stella Kimbo, ang Martin Romualdez nung ipinatawag ang Office of the Solicitor General. Yan ang abangan You have to nyo. remember, Martin Romualdez is the boss. So, dapat ang gagalaw ng mga galamay niya yung mga tao. Siya pala boss Bakit hindi siya nakikita sa kampanya ng bagong Pilipinas kanina? Speaking Oh. nasa Camarines Sur. Sino nakapanood? Tatan- Yung live feed ng News 5, ng TV5. Puro laughing emoji, Marlon. Puro laughing emoji. Nakakaawa na. Tapos may mga hate emoji pa, Oo, di ba? oo. And ganyan. Habang nagsasalita to si Marcos Jr. Tatandaan ng mga taga-Kamsur, kayo ang pinaka naapektuhan ng kasinungalingan na flood control ng isang Marcos Jr. Huwag niyong kakalimutan, mahigit 200 katao po ang nasawi nung manalanta, rumagasa ang napakalaking baha sa inyo last year.
So, hindi dapat nandyan ho kayo kung mabigyan kayo ng ayudang pinamumudmud nila. Ang lagi nating sinasabi, tanggapin ninyo dahil pera ninyo yan. Pero, dapat ang laman ng ating puso at isipan ay hindi kung sino yung mga taong nandyan ngayon sa Kamsu. Sabi nga ni Attorney Vic, tanggapin ang ayuda pero iboto ang kursunada. Correct. Sa Team Suka po tayo. Number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. Sa mga nagtatanong ng mga taga Hong Kong, may malaking event sila. Good luck po sa inyo. And masyadong minamaliit ha, mga kababayan nating OFW ha. Minamaliit ng Team Bangaga, yung mga OFW, wala yan kasi hindi raw lahat kayo nakakaboto. Yes, ang tatandaan ninyo, sinabihan kayo na not all of you are voters. Oo, maliit na porsyento lang daw kayo. Ang And OFW ang po. sabi ko, diyan sila nagkakamali. Kasi ang OFW may sariling command vote diyan sa kanilang pamilya na dapat yung patunayan ngayong darating na halalan. Yes, so maging matalino po tayo sa pagpili ng ating mga susunod na leaders. Very critical po ang magiging midterm election natin dahil dito rin po nakasalalay ang continuity hinahangad natin at hindi natin nakita sa administrasyon ng Marcos Jr. Dahil kapag tayo ay nagupo ng tama sa darating na midterm election, maaaring si VP Sara ay mabigyan din natin ng mandato sa 2028 na maging susunod na presidente. Sa darating na eleksyon, ito magdidikta ng galit natin at frustration natin sa gobyerno nito. Sa darating na eleksyon, dito rin natin may papakita ang suporta natin hindi lamang kay Vice President Sara Duterte, kundi pati na rin kay Tatay Tatay Digong. Digong. Maraming salamat po sa inyo. Ako